Brownie. Di kanding nananawagan eh. Sabon ba ito? Itong sa sabon. Alistino. Uy, hindi ikaw ko ha. Matigas na ito ko. Ang kaya gagawin natin dito para magiging smooth. Try natin itong isa. Coco, hindi pwede. Doon kayo. Itong ido dira o. Sambok. Namin na yung lawas. Sambok na siya. Gani. Kilala ka na ganyan. Oo, kilala na ko niya. Tani ma, ano ko siya ti, pero magunitan ko naman. Pero try lang gid. Yeah. Come on. Come on. Hey. Hey. Come on. Come on. Ang galing. Pwede na ba katang hawakan ha? Yeah. Sana mati. Oh, migo na kami. Friend na kami. Oy! Pero tidaw may bukol siya, te. Oo, Ligo na kami. Wala na. may nakayot sa inyo. Te, sila kang bulungagin. Ano ko sinisay? 850. Isa lang kakaon. Ano to siya, te? Tambal to siya sa Bito, Tanan, sa Kagid. Tapos mga kamigo na tigko mo. Oh, migo na kami. Pero tani mahigtan ko siya kay para dito ko lang siya ibutang bang sa Fransa balay. While mangita pa ko sang pwede mag-ampon sa iya te. Kamigo na tigko mo siya. Te, di ba i-close man nila tong ano no, tong gate naton. Oo, di na makasulod ang mga stray. Te, di na to makasulod. Balita ni buhaton ko may gym share ako dito ba. Iyambalan ko lang si Sir Andy dito sa front good sa ano nga basta magpa-feed good sang stray na kay mga ilang ko support sa mga followers ko. Kay mo lang dito. ma-support nang ano lang tas patindugan lang good ti sang ano ti nga gamay nga ano dito good sa ag front para if ever na may mga taga-agan pod nga mag-donate sa mga dog food at least dili nato sila pa impound ti kay pat yun man sila dito sa impound area. Okay lang di ba te ang plano ko?
Ano nga dog food lang ginbukan mo? Ano ni siya, tong Playboy ba tong color ano? Wait lang. Eh, ayaw ka na. Be. Amoyin mo. Wala oh. Dali na. Oh, oh yan. Hadlok pa siya. So yun yung problema. Dili pa na to siya matali. Pero siguro tiyang nami sinano kung sa cage siguro no. Di na lang eh. Pero maano ko man siya, mauyatan ko. Mauyatan mo siya. Oo, pero nami na lawas niya te. Gani. Patuan niya lang na. Oo. Oh, nagida ka na da ba? Ah. Wala eh, dali na. Dali na. Galakat ba na siya dito sa balay. Nakisakita ko siya, halina ko siya. Oo, Bakad ko siya diri. gani. Hadlok pa siya. So, ayan mga kamuma, this time hindi ko pa makuha si Lucky. Nag-iisip pa ako ng strategy kung ano bang dapat kong gawin, kung paano ko ba siya makuha. Pero kung nakita niyo, mataba na nga si Lucky, so malaki na talaga yung pinagbago niya mga kamuma. Kaya please, hintayin niyo lang. Darating din tayo dyan. Okay? And siguro kung makukuha ko si Lucky, pwede rin naman muna siya temporary dito sa front ng bahay while maghahanap tayo ng pwedeng mag-ampon sa kanya. So, ang hirap talaga naman kasi magpaampon ng puspin pero we pray na sana magkaroon ng mag-ampon sa kanya. Ewan ko, actually hindi pa kasi ako expert sa paghuhuli ng aso dahil nga malaki na sila kay so syempre takotin ako baka makagat ako. Unlike kay Tino kasi is maliit pa si Tino nung nakuha ko. Tsaka yung mga aso na nandito, sila Coco Brownie baby pa kasi yan, newborn pa sila nung nakuha ko sila. So this time sana merong way kung paano ko makuha si Lucky. So unti-untiin muna natin hanggang sa talagang makuha ko na yung loob niya mga kamuma. And by the way nga po pala mga kamuma, so yung pinost ko nung isang gabi, so binura ko na. You know naman, maraming mga commenters doon na medyo hindi nagkakaintindihan, medyo hindi nila nag-gets yung sinasabi ko. Bali, nung last week kasi, so nagkaroon kami ng meeting dito sa loob ng subdivision. So, syempre maraming mga ka-member ko dito na mga homeowners, so ayaw nila sa stray dog dahil daw kasi pakalat-kalat, yung mga basura nila kinakalat tas nagpupups dito sa labas. So ayun, isa yun doon sa mga ayaw nila, and hindi din lahat ng mga nakatira dito ay mga dog lover. So ngayon, ang gusto kasi nilang mangyari mga kamuma is ipapa-impound ang mga aso. So, which is masakit talaga yun sa part ko. Kaya tinanggap ko din yung pagiging officer mga kamuma. At least, alam ko din kung ano yung mga magaganap dito sa loob ng subdivision. And para naman maprotektahan ko din yung mga stray animals na nandito. So, ayun nga. So, ang plano nila dito sa loob ng subdivision namin is, ayun nga, pagawan nila ng gate yung entrance at saka exit. Yung mga taga-subdivision ang magpapagawa mga kamuma, hindi yung sabi ko sa inyo na fund, ganito, ganyan. Hindi yun. Kasi yung pinost ko, gusto ko sana magpa-fund dahil meron sana akong gustong tulungan na 2 tao para mapadala dito sa city from Bukid. So medyo malayo kasi almost 3 hours yung biyahe papunta dito, and syempre kung magre-rent sila ng sasakyan sobrang mahal, yung gasoline kumbaga ba hindi nila afford, pati na rin syempre yung pagpapa-check up kasi daming mga test, laboratory, tapos yung resulta pa pagbili ng medicine. So yun yung dahilan sana na gusto kong magpa-fund, and then sabi ko kapag may sobra dun sa fund, yun sana yung gagamitin ko na para ipapakain sa mga stray dog na hindi makakapasok dito sa subdivision namin. Dahil nga, ito explain ko ulit, dahil nga ang mga homeowners association, so ang mga homeowners member, sila ay magpapagawa ng gate. Actually, naumpisahan na nga eh. So, nag-start yung pagpagawa ng gate dito sa subdivision namin. So, syempre, nandun yung worries ko dahil yung mga stray animals baka hirap na rin sila makapasok dito at makahanap ng food. Pero meron akong plano.
if ever na ganun na yung mangyayari. So, ayun, sana merong mag-support sa akin and kausapin ko yung officer namin, yung president namin dito at saka yung ibang mga member dito na yun, pagbigyan nila ako na dun sa labas dun sa labas sa gilid. So, pwede maglagay sana dun ng parang bunkhouse na maliit or feeding station. So, doon maglapag ng mga dog food. And, syempre, malay mo, baka meron pa rin tayong mga pet lover dito sa subdivision. Pwede silang makapag-donate ng dog food na kapag gusto nila mag-share ng dog food. So yun, ang iba kasi niisip nila, so nagpa-fund ako para meron kaming ipapagawa na gate dito sa subdivision. No, mali po yung iniisip nyo. Hindi po doon sa fund. Yung homeowners dito sa subdivision, sila yung nag-aambag-ambag para makapagpagawa. Pero actually, kinukuha yung budget dahil nga every month kami nagbabayad dito sa subdivision. So, yung project, dun kasi kukunin yung project dito sa fund namin sa subdivision at hindi dun sa fund na sabi ko sa inyo na yung sa fund na nire-raise ko, hindi po. So, sana na-gets nyo po, okay? So, yun lang. Sana supportahan nyo ako. And since nandito na tayo, so since hindi naman natin kayang talikuran yung mga kawawang stray animals, so hoping na merong mag-support sa akin. And lalo na please mga kamoma, kasi hindi naman forever kasi yung support na yung fund natin na makukuha galing sa iba. So malaking tulong na rin para sa akin kung mag-subscribe kayo, kung panuorin niyo itong YouTube ko and sa Facebook. So, sana makuha na rin namin yung 4K na watch hour mga kamoma, and para at least meron tayong mapagkunan ng fund if ever na wala nang susuporta sa atin. So, yun sana yung gusto kong mangyari, kasi hindi naman yun is para sa akin, kundi para ito sa pangarap ko na mabigyan at ma-feed yung mga stray animals, and hoping yung pangarap ko na sana matupad one day. Yun nga, syempre yung wish ko yung pagkakaroon ng shelter if ever. So sana makabili tayo ng lupa, sana magkaroon tayo ng maliit na shelter kahit pa paano para mailigtas natin itong mga stray animals na nangangailangan ng tulong. Alam niyo kasi, kahit sabihin sa akin na, Moma, kunin mo yung aso, etc. ganito, ipapaampun mo. Mga kamoma, alam niyo pa kung gaano kahirap magpapaampun ng local breed. Grabe, hindi ganun kadali. Ang madaling mapaampun mga kamoma yung mga imported. Pero minsan may mga imported din, mahirap din ipapaampun. Pero minsan yung iba, pagdating sa imported, nag-aagawan pa kung sino mag-aampun. Pero pagdating sa local breed mga kamoma, ayun, nagtutulakan, wala na ganito ganyan. So syempre, dito sa bahay ko, hindi talaga kakayanin dahil sobrang liit ng space. And syempre, kasama ko si Apa. Si Apa ay isang afa, magkaiba kami ng lahi. And dito din sa loob ng subdivision, pinagbabawal talaga yung sobrang daming mga dog. Dahil hindi naman kasi ito na sa labas na may sarili ka talagang compound, dahil dito is marami kang mga kapitbahay, lalo na kapag nag-iingay sila, so hindi natin makontrol yung ingay nila kay Saba kaayo. And yun, hoping na gets nyo po yung point ko, and maraming salamat.